Nagbabalik si Mahoraga at siya ang tatapat kay Dabura. Mananaig nga ba ang ultimate, ang pinaka-peak ng adaptability na creature kontra sa pinakamalakas na Simorian being? Ang revelasyon ng kung sino ang panibagong user ng Ten Shadows technique, ang innate inherited curse technique sa pamilyang Zenin, at ang pagbabalik ng panibago naman na head ng Shinkageryu na walang iba kung hindi si Wiwi. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 15. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Forbidden Technique Unsealed, na para bang dito pa lang guys alam nyo na kung anong mangyayari. Sa pinakaunang parte ng chapter ay nagkakaroon ng masinsinang usap sa gitna ng magkapatid na Tsurugi at Yuka. Bago pa man lamang magsimula ang laban ay sumasakit ng paulit-ulit ang ulo nitong si Yuka, na most likely dahil nga sa tumor sa kanyang utak. Binibigyan naman siya ng supplements, ng mga temporary na pang-alis ng pain nitong si Mino dahil naaawa nga ito sa kanya. Dito guys ay nagkaroon ng napakaraming flashback tungkol sa mga pinagdaanan ng magkapatid na Yuka at Tsurugi, kung paano palaging pinoprotektahan itong si Tsurugi si Yuka. Regardless of whatever happens, kahit sa mga pagkakataon na kasalanan talaga ni Yuka, sa mga instances na dahil sa kanyang arrogance at ignorance ay napapahamak silang magkapatid, tinutulungan at nililigtas pa rin siya ng kanyang kuya without blaming, nang hindi siya pinagsasabihan ng masasamang bagay at hindi siya sinisisi. Kaya naman although meron niyang hidwaan sa gitna nilang dalawa nang dahil sa iniwan na ring ng kanilang lolo na si Yuta, tinetreasure pa rin niya ang kanyang kapatid na si Tsurugi. Dahilan kung bakit gusto talaga niyang matulungan ito at hindi siya papayag na si Tsurugi ang lumaban kay Dabura. Bago naman magsimula ang laban ay may nagpakita na isang napaka-mysterious na individual. At ito guys ay walang iba kung hindi si Wiwi, ang kapatid ni Meimei. Dati nakita natin na napakabata pa niya, pero ngayon napakatanda niya na guys dahil sa napakahaba nga na time skip. Pero ang pinagkaiba, itong si Wiwi ngayon ang head ng Shinkageryu. Kung ano ang Shinkageryu na pag-usapan na natin yan ng napakaraming beses sa main series, and most likely kung nakasubaybay kayo doon, alam nyo kung ano to. Pero para bang napaka-sketchy dito ni Wiwi guys. Nakipagkita siya dito kay Dabura. Pero maging itong si Dabura ay napaka-skeptical sa kanya dahil napaka-weird nga ng entrance nitong si Wiwi. Lalong-lalo pat may kasama siyang mga bata na para bang kamukhang kamukha niya, na para bang mga anak or apo niya na. At instead na magalit siya kay Dabura, instead na pagsabihan niya ito na itigil nitong ginagawa niya, nagpasalamat pa si Wiwi kay Dabura. Dahil sa sobrang tagal na daw ng lumipas na mga henerasyon, naging walang kwenta ng mga sorcerers. Hindi na nila alam kung anong significance at kung anong tunay na mga horrors na kayang dalhin ng cursed techniques at ng mga cursed spirit. Pero dahil daw sa pagdating nitong sila Dabura, dahil sa pag-atake nila, dahil sa threat ng mga Simorians, unti-unting nagigising na naman ng mga Earthlings, ang mga sorcerers ng Earth. Si Dabura naman nag-worry hindi dahil dito kay Wiwi, kung hindi dahil iniisip niya na baka hindi naman daw sapat ang magiging kalaban niya. Tulad ng palaging iniisip ni Gojo, ang loneliness ng pagiging strongest, iniisip niya na baka hindi din naman siya ma-entertain ng kanyang kalaban. Isang bagay na pinoproblema din dati talaga ni Gojo. However, hindi nagtagal, dumating na si Yuka at dito nyo guys makikita ang isa sa hindi nyo ine-expect. Pagdating at pagkababa pa lamang nitong si Yuka sa battlefield, naglabasan na ang mga wolves na naglabasan din noon ng isamon nitong si Megumi si Makora or si Mahoraga. At hindi din kayo nagkakamali, siya na ngayon ang panibagong user ng Ten Shadows technique. Hindi nagtagal, binanggit nitong si Yuka ang kanyang sariling chant, ang Fukube Yura Yura. At hindi nagtagal, lumabas na talaga ang pinakamalakas na Ten Shadows creature. Walang iba kung hindi, ang Divergent Syla Divine General Mahoraga, mas kilala sa anime na si Makora. Sa pag-appear pa lang nito guys, hindi naman kinabahan si Dabura dahil hindi niya alam kung anong klaseng halimaw to. Pero para sa atin na readers and viewers, alam nyo kung gaano ito kadelikado. Hindi nag-aksaya ng oras itong si Mahoraga dahil kung titingnan nyo guys, tulad din ni Megumi Fushiguro, hindi pa ito nakokontrol ni Yuka. Ito ang pinakaunang beses na isinamon niya din si Mahoraga
kaya kasama siya sa ginagawang ritual. Kasama si Dabura, kasama si Yuka tulad ng ginawa din dati ni Megumi sa Shibuya incident. Pero ang pinagkaiba, mas maganda ang ginagawang strategy dito ni Yuka. Napakagaling ng pag-utilize niya ng pocket shadow or ng pocket space sa pamamagitan ng 10 shadows technique niya. After niyang maisamon si Mahoraga, lumubog siya sa kanyang sariling shadow. Dahilan kung bakit hindi na siya malocate nito at ang natitirang target na lamang ay itong si Dabura. Si Dabura naman hindi nag-aksaya ng panahon. Lumutang siya agad at gumamit ng isang technique na napaka-unique. Na nabanggit pa nga dito ng author na ang technique daw na ito ay nagmula pa sa ibang planeta. Isang technique na kung saan nakakapagsamon ng napakaraming mga light beams itong si Dabura. Meron siyang complete control sa mga bagay na ito at pinagtatadtad niya ng atake itong si Mahoraga. Na kung titingnan nyo guys dito sa panel, butas-butas talaga ang katawan ni Mahoraga. Para bang tinadtad siya ng mga shrapnels. Pero knowing Mahoraga, hindi ito sapat para patayin siya. Unti-unting nag-a-adapt dito si Mahoraga habang nakangiti na tumitingin kay Dabura. At dito guys magtatapos ang chapter with a narrator's note na for the first time in history, ito ang pinakaunang beses na nag-adapt si Mahoraga sa isang outworldly technique. Isang technique na nanggaling pa sa ibang lugar, sa ibang planeta. Now what do you think about this fight? What I can say is, napaka-interesting nito guys, para bang ipapakita ulit sa atin ang laban ni Mahoraga at ni Sukuna sa Shibuya incident. However, this is where the chapter spoiler ends at tatalakay natin ang full chapter review nito by the weekends. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin yun ang bell button. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.